Hindi ka sure kung okay lang yan sa mga pamilya nila. Hindi ka sure. Mayroong mga naging sari-saring post ukol kay Kalinga Prab, mga kahombre ko. Kung saan sinasabi nilang isa tong content creator na hindi gumagawa ng mga kaaya-ayang content. First post about 2 years ago. Ano mga naisip nyo kay Kalinga Prab? Wala lang, lagi silang pinapanood ng tita ko kasi. Tapos may nakita lang akong red flag kasi pinepair nila ang isang 30 years old na lalaki sa isang 17-year-old na babae. Iniisip ko lang kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanila. Nabasa niyo ba yun? Kalma lang. May tanong lang ako sa iyo. Mark Jason, makagagaw WhatsApp man. Come. Kailan ka pa naging advocate ng moral values? Kasi sa pagkakaalam ko, nung nakaraan ay patapon na buhay mo nung nakaraan. Patapon. At siguro nakatulog ka at pagising mo isang araw, isa ka ng bagong nilalang. Isa ka ng Papa sa Roma. Isa ka ng kardinal. Kwento mo sa bago. Kardinal, baka cardinal sin. Ikaw ang magsasalita sa amin pagdating sa tinatawag nating moral values. Ikaw ang magtatanggol doon sa mga taong sa tingin mo ay inaalisan ng karapatan. Na sa tingin mo ay sinasamantala yung sitwasyon, na sa tingin mo ay naaapakan ang kanilang pagkatao. Ikaw? Mahali ka na kita, pre, makagagawa WhatsApp man. Sa ginagawa mo yan. Tapos tinanong mo pa si Kuya Bal kung napanood ba yung content mo at bakit siya defensive. Malamang. Kasi nga, offensive yung content mo eh. Sa umpisa pa lang, ginawa mo ng payaso. Si Kalinga Prab. Ginawa mo ng the biggest poverty porn star. Kapag hindi ka tumigil, mas marami kang makikitang stars na umiikot around your head. Tapos tinanong ka mo ni Kuya Bal kung meron kang naitutulong. Ang sagot mo, marami. Kaso walang camera. Problema ba namin yun kung hindi ka mag-camera? Di mag-camera ka. Kung ayaw mo, di wag. Ngayon, kung kukesyonin mo, bakit may camera? Bakit may video pa sila Kuya Bal, sila Kalinga Prab? Ang mga charity vloggers, ang sinasabi mong mga poverty porn star, malamang ang tawag doon, transparency. Para makita ng mga sponsor, ng mga taong tumutulong din, bukod kila Kuya Bal, kila Kalinga Prab, na yung kalagayan ng taong kanilang tinutulungan ay nagbabago, ay nagkakaroon ng pagbabago, ng progress. Gumaganda. Ibig sabihin, nandoon yung transparency, yung reporting na tinatawag, yung pag-uulat, para doon sa kalagayan ng taong kanilang tinutulungan. Hindi para lang basta kaya nagbibideo para kumuha ng sponsor at mismong yung mga charity vlogger ang makinabang. Given na yun na nagkakaroon sila kahit papaano. Pero hindi ibig sabihin lahat yun ay napupunta sa kanila. Sapagkat kagaya ng paliwanag ko kahapon, kung hindi mo naiintindihan, at kapag hindi mo naiintindihan, ibabalik kita sa time machine para bumalik kahapon. Pero ngayon, assuming na naintindihan mo, ibig sabihin, hindi lahat ng natitira na halaga na sinasabi mo na percent dyan ay naibubulsa lamang. Kadalasan, ito ay nagagamit din naman doon sa iba pang taong natutulungan. Nakikita ng sponsor na yung kanilang perang binibitawan ay napupunta sa dapat na mapuntahan at mayroong pagbabagong natatanaw. Hindi kagaya ng iba dyan. Wala nang natatanaw na tama.
Pero hindi naman ibig sabihin nun lahat ng pagkakataon ay nakabidyo. Sapagkat meron ding pagtulong na hindi na kailangan i-video. At yun ang hindi mo nakikita. Kasi nga, wala nga video. At yun ang hindi mo nakikita makagago WhatsApp man. Kasi nga, walang video. Di ba? Paano mo makikita yung ginagawa nila Kuya Bal na iba pa na pagtulong? Kasi nga, wala nga video. Ang kulit mo naman Gago ka ba? O nga no, baka gago ka nga pala. O sige, dito tayo sa pinuputok ng butchi mo, yung sinasabi mong issue na hindi sinasagot ni Kuya Bal. Patungkol doon sa sinasabi mo na ginugroom ng mga minor at pagkatapos ay ilalab team. Magiging jowa ng mga miyembro ng Team Kalingap ng mga K-Boys ng mga 30 years old. Ibig sabihin, mga matatanda na. My goodness. Yun yung pagkakaintindi mo. Binasa mo yung comment, nagdrama ng konti yung mga comment, malamang mga basher yung nagko-comment, yung kumonsulta sa'yo. Magsasalita ba yun ng mabuti sa Kalingap? Malamang negative. Na yun ang pinaniwalaan mo. Na ginugroom yung mga minor. Pinapartner, ginagawa ng lab team para ligawan at tapos maging jowa. Ganun kakitid yung utak mo. Kapag ganun ang problema mo, ikaw mismo. May problema ka na sa sarili mo sapagkat hindi ka na nakakapag-isip ng tama. Bakit ganun ka mag-isip? Na parang ikaw ang tama, kayo ang tama, yung mga nagko-comment ang tama, samantalang kami ay mali. Sa Kalingap. Bakit hindi ka nag-research? Bakit hindi mo inutusan yung researcher mo na mag-research ng tama? Bakit kulang-kulang? Bakit kulang? Parang jowa mo na laging nagkukulang sa'yo. Bakit ganun? Na parang lumalabas na kami pa ang kontrabida at kayo ang bida. Kasi kung ikaw ang magsasalita sa amin yan, magsasabi sa amin yan, wag na. Wag kami. Kwento mo sa pagong. Sapagkat sa pagkakatanda namin, sa pagkakaalala ko, nagpo-promote ka ng sugal, online sugal, na masama para sa kabataan. Hindi ba? Kaso, inalis nyo na, di ba? Kasi nga, bawal na yung ganun. Bad nga. Pero nagpo-promote ka dati, di ba? Tapos yung mga nakakapanood, mga kabataan, di ba? Tapos all of a sudden, ngayon, concerned ka sa kanilang future, sa kanilang kalagayan, sa kanilang sitwasyon. Pero dati, sugal pa more, online sugal. At hindi lang yan. Di ba, meron pa kayong battle of the YouTubers? Ano ang napapanood ng mga kabataan doon? Magbabasketball kuno. Tapos susunod, magsasapakan. Di ba, gagawa ng drama. Tapos, magsasapakan. Magsushoot ng bola, magdidribble, tapos magkakainatan, tapos magsasapakan. Hindi ba yun ang content nyo? Yun ba yung gusto nyong mapanood ng mga kabataan natin na tularan, na pakikipag-away, maging marahas, maging bayolente. At ngayon, parang ikaw pa yung nagsasalita sa amin na pinapakita mong tinatayuan mo yung moral values na ayaw mong mayroong nasasamantala ang kalagayan, ang kanilang sitwasyon, na ayaw mong masisira ang kanilang kinabukasan. Pero lahat ng yan, hindi mo nagawa nun. Tapos magsasalita ka sa amin ngayon, huyo ka. Mark Jason, hindi ka lang pala talaga gago. Nagpapatawa ka pa. Now tell me, sino-sino yung mga taong nakapaligid sa'yo? Hindi ko nilalahat sino-sino yung mga tao sa paligid mo na sa tingin mo ay may magandang impluensya dito sa social media. Dahil sa pagkakatanda ko rin, meron dyan sa paligid mo, sa tabi mo na hindi dapat pinamamarisa ng mga kabataan. Na hindi dapat pinapanood. O bakit yun hindi mo ayusin? Bakit yun hindi mo punahin? Bakit yun hindi mo i-content? Tapos dito ka sa amin. Ika nga rito, may ibubulong ako sa'yo. Yan, lapit pa. Yan. Sagutin mo muna yung hamon ko na kung talagang totoo ka para maniwala kami sa'yo, i-content mo rin yung magagandang nagawa ng Kalingap. Mag-research ka para hindi ka napapahiya. Kawawa ka naman. Ang laki-laki ng subscribers mo, pero ang liit-liit ng utak mo. At ang daming pa napapaniwala. Yung mga kahombre mo, hindi ko alam. O ito ang pinakasagot yan sa sinasabi nyong issue. Yung sinasabi nyo na minor de edad, na nililigawan, na ginojowa, hindi totoo yun. Magbigay kayo ng pruweba na talagang ginowa yung minor de edad at pinagsamantalahan lamang. Sa pagkakaalam ko kasi, lahat ng yan, bawat kilos ng Kalingap, nila Kalingap Rap, may permiso sa mga magulang. May permiso mismo dun sa taong kinokontent. At sa katunayan, masasaya sila. Nakakita ka na ba ng masama ang loob? Na nade-depress? Na masaya at nabago ang buhay? Ang gaganda pa ng buhay. Hindi lamang buhay, pati bahay. Ngayon, sabihin na natin na mayroong nagkatuluyan
Kung magkatuluyan sila, may masama ba doon? Kung magkatuluyan sila at nasa tamang edad naman, at tunay naman yung kanilang pagmamahalan, walang masama doon. Ang masama doon kung mayroong sapilitan. Ang masama doon yung mga pag-iisip ng mga nagsusumbong sa'yo. Yun ang masama doon. Makagag-WhatsApp man. Mag-research ka pa. Go. Go. Yeah.